Hindi siya dumating para manghingi ng pera. Sa harap ng mesa ng bilyonaryo, tinuro lamang niya ang isang plato ng mga tirang tinapay gamit ang nanginginig na kamay. Gayunpaman, hindi ang amoy ng kanyang pawis ang nagpatahimik sa buong restauran. Tumayo ang bilyonaryo. Nanlamig ang kanyang mukha na tila nagpipilitang walang emosyon nang makita ang isang kinakalawang na piraso ng metal na nakalabas sa bulsa ng pantalon ng bata. Mahinang bumulong ang bata habang mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid na nagsisimula ng mamutla. Isang pangungusap mula sa bibig ng bata ang nagpatulog sa pinuno ng lungsod. Ano nga ba ang nakatago sa likod ng gaspang na tela? At sino nga ba ang batang ito? Ang araw ay malapit nang lumubog sa kanluran, nag-iiwan ng kulay kahel na kumikupas patungong abo sa kalangitan ng Maynila. Sa sulok ng isang mataong kanto na nagsisimula nang humupa ang ingay, si Alex, isang binatilyong 15 taong gulang, ay abala sa pag-aayos ng posisyon ng kupas na saya na nakabalot sa kanyang balikat. Sa loob ng saya, si Zeke, isang batang lalaki na 10 taong gulang, ay natutulog na may bahagyang mabigat na paghinga. Maputla ang mukha ni Zeke at paminsan-minsan ay bahagyang nagugulat ang kanyang maliit na katawan sa kanyang panaginip. Sa tabi ni Alex, isang maliit na batang babae na may gusot na kulilot na buhok ang nakaupo sa malamig na sementadong sahig. Ang pangalan niya ay Naila. Siya ay 4 na taong gulang lamang, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagiging matanda na ipinataw ng mga pangyayari. Si Naila ay masayang naglalaro ng isang walang laman na bote ng plastik. Iniikot-ikot ito na parang ito ang pinakamahal na laruan sa mundo. Gutom na, kuya, mahinang sabi ni Naila, nakatingin kay Alex gamit ang kanyang malinaw at bilugang mga mata. Pilit nang umiti si Alex. Hinaplos niya ang ulo ng kanyang kapatid gamit ang magaspang at maruming kamay dahil sa buong araw na paghalungkat ng mga plastik na maaring ibenta. Sandali na lang kapag nakakuha na si Kuya Al ng pera mula sa bote na ito, bibili tayo ng isang bungkos ng kanin. Kumain sina Naila at Zeke hanggang sa mabusog. Sa totoo lang, napapagod na si Alex. Pakiramdam niya ay babali na ang kanyang gulugod sa pagbubuhat kay Zeke buong araw. Ngunit hindi siya maaaring sumuko. Simula nang mamatay ang kanilang ama at ina sa isang hit-and-run accident 1 taon na ang nakalilipas, automatiko siyang naging ama, ina at tagapagtanggol para sa kanyang 2 nakababatang kapatid. Wala na silang iba pang maaasahan. Ang kanilang mga malalayong kamag-anak ay nawala nang malaman nilang wala nang naiwan ang mga magulang ni Alex kundi mga utang sa upa. Araw-araw, nilalabanan ni Alex ang isang nakakabigkis na damdamin. Gumigising siya bago magpakailanman, tinitiyak na nakainom si Zeke ng kaunting tubig na may asukal kung hindi nabili ang gatas, at pagkatapos ay igagala niya silang 2 ng ilang kilometro. Hindi nangahas si Alex na iwanan ang kanyang mga kapatid sa ilalim ng tulay ng mag-isa. Mas pinili niyang buhatin si Zeke at hawakan si Naila sa ilalim ng nakakapasong araw kaysa iwanan silang nasa panganib na walang bantay. Ang kapaligiran sa paligid ng kanto ay naging maingay dahil sa ugong ng mga sasakyan na pauwi mula sa trabaho. Tumingin si Alex sa mga taong bumababa mula sa bus na nakasuot ng maayos, kumikinang na sapatos at mga mamahaling bag. Silang lahat ay tila nagmamadali na parabang ang oras ay mahalagang pera. Walang lumingon sa 3 sawi na bata. Para sa mundo, sina Alex at ang kanyang mga kapatid ay bahagi lamang ng maruming tanawin ng lungsod na mas mabuting baliwalain. Naghalungkat si Alex sa bulsa ng kanyang short na may punit sa gilid. Kinuha niya ang isang bagay na palagi niyang dala-dala saan man. Isang lumang relo ng lalaki na may natutuklap na leather strap at basag na salamin. Matagal nang hindi gumagalaw ang mga kamay nito. Huminto ito eksakto sa 5:00. Ang bagay na ito ang tanging naiwang alaala ng kanyang ama. Ilang beses nang halos ibenta ito ni Alex sa basurero nang matindi silang nagugutom, ngunit palaging tumatanggi ang kanyang puso. Naramdaman niya na kung mawala ang relong ito, tuluyang mapuputol ang kanyang koneksyon sa masayang nakaraan.
Si Kuya Zeke ay mainit. Ang boses ni Naila ang pumutol sa pagmumuni-muni ni Alex. Agad na hinawakan ni Alex ang noo ni Zeke. Mabilis na kumabog ang kanyang puso. Totoo. Tumaas ng husto ang temperatura ng katawan ni Zeke. Ang sanggol ay nagsimulang umunggol sa kanyang pagtulog. Ang kanyang mga hikbi ay tunog baho at mahina. Nagpanik si Alex. Wala siyang kahit isang sentimo ngayong gabi dahil nagsara na ng maaga ang tindahan kung saan niya karaniwang ibinebenta ang mga plastik na bote. Sa kabilang kalsada, ang mga ilaw neon ng isang lugar ng mga mamahaling restaurant ay nagsimulang umilaw ng maliwanag, nagpapakita ng karangyaan na kabaligtaran ng madilim na sulok ng kanto. Ang amoy ng malinamnam na inihaw na karne ay dinala ng hangin hanggang sa kanilang ilong. Nalunok ng malakas ang tiyan ni Naila at alam ni Alex na ngayong gabi hindi na sila makapaghihintay lamang ng himala. Halika na, Nay, kailangan natin humanap ng tulong, sabi ni Alex habang hinihila ang kamay ni Naila. Gamit ang kanilang nakayapak na mga paa, nagsimula silang tumawid sa abalang kalsada patungo sa mga ilaw na nagpapahiwatig ng pagkain, ngunit nagtatago rin ng nakamamatay na mga tingin. Napaikot-ikot si Naila, ang kanyang maliit na kamay ay mahigpit na humahawak sa laylayan ng kupas na polo ni Alex. Patuloy na niyakap ni Alex si Zeke, sinusubukang ibigay ang init ng kanyang katawan upang mabawasan ang panginginig ng sanggol. Dumating sila sa harap ng isang complex ng mga restaurant na napapaligiran ng maayos na mga bakod at mabangong sampagwita. Doon, nagkikislapan ang mga mamahaling sasakyan sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw ng kalye. Ang tanawin dito ay karaniwan para sa mga taong nasa loob, isang komportableng routine ng hapunan, mahinang tawanan sa likod ng mga salamin na mesa, at ang tunog ng mga kutsara na tumatama sa porselana. Ngunit para kay Alex, ito ay isang kakaiba at marupok na mundo. Sa likod ng kislap ng mga ilaw, mayroong problema na handang sumabog. Nagsimulang umiyak si Zeke ng mas malakas. Isang nakakabinging tangis ng gutom at sakit. Huminto si Alex sa harap ng isang restoran na may malaking open area. Tumayo siya eksakto sa labas ng linya ng hangganan, hindi nangahas na lumayo pa. Nakita niya ang mga taong nag-enjoy ng pagkain na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Mayroong grupo ng mga kabataan na tumatawa habang nag-iiwan ng mga piraso ng pizza sa kahoy na tray. Mayroon ding isang ina na bahagya lamang tumikim ng kanyang salad bago itinulak ang plato nang may pagkabagot. "Kuya, ang amoy ng manok," bulong ni Naila. Nilunok niya ng ilang beses ang kanyang laway. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa piraso ng tinapay na nakapatong sa pinakadulog na mesa. Malapit sa kanilang kinatatayuan, naramdaman ni Alex na parang dinudurog ang kanyang puso. Ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay mukhang normal para sa mga dumadaan, isang grupo lamang ng maliliit na pulubi na nanonood ng mga taong kumakain. Ngunit ang katotohanan ay mas masahol pa. Si Zeke ay hindi lamang gutom, ang paghinga ng sanggol ay nagsisimula ng humihingal. Alam ni Alex na kung hindi sila makakakuha ng nutrisyon ngayong gabi, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang kapatid bukas ng umaga. Ang bote ng plastik na gatas sa kanilang plastic bag ay talagang naglalaman lamang ng hangin at mga tira-tirang tubig na may asukal na nagsisimula ng bumaho. Sinubukan ni Alex na lumapit sa isang nagbabalik na waiter na may walang laman na tray. "Mas, paumanhin, mas, may mga tirang pagkain po ba kayo na pwede kong iuwi para sa kapatid ko?" Tanong niya sa pinakamababang boses hanggat maaari. Halos gaya ng isang bulong upang hindi makainsulto ng sinuman. Lumingon ang waiter, ngunit ang kanyang tingin ay agad na napunta sa maputik na paa ni Alex. "Huwag dito, Dek. Nakakaabala ka sa mga customer. Pumunta ka sa likod kung naghahanap ka ng basura," sagot niya ng malamig nang hindi talaga tumitingin sa mga mata ni Alex. Numatong si Alex ng isang hakbang. Naramdaman niya ang kanyang dangal na nasugatan. Ngunit pinigilan niya ang galit na iyon sa loob niya. Hindi siya maaaring magalit. Kailangan niya ng tulong. Bumalik siya sa sidewalk,
Sinusubukang ayusin ang posisyon ni Zeke na patuloy na gumagalaw nang hindi mapakali sa saya. Naghalungkat muli si Alex sa kanyang bulsa, tinitiyak na naroon pa ang lumang relo ng kanyang ama. Ang bagay na iyon ay isang paalala na minsan ay nakaupo sila sa ganitong lugar. Dati, sila ay bahagi ng mabangong mundong ito. Si Naila ay tila nang hihina na, sabi niya, nakasandal sa poste ng ilaw sa kalye, pumipikit saglit dahil marahil sa hilo, dulot ng hindi pagkain mula pa kaninang madaling araw. Sa mesa numero 9, isang matandang lalaki na nakasuot ng madilim na kulay abong suit ang nag-iisa. Ang lalaking ito ay si G. Bascoro. Sa harap niya ay mayroong napakasarap na pagkain, ngunit nakatingin lamang siya sa kawalan sa labas ng bintana, na para bang ang pagkain sa harap niya ay walang lasa. Tila may hinihintay si G. Bascoro, ngunit ang kanyang ekspresyon ay napakastrikto at malamig. Paminsan-minsan, tiningnan niya ang relo sa kanyang makintab na gintong pulso at pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim. Siya ay mukhang isang taong mayroon ng lahat ngunit walang kasama na maibabahagi. Patuloy na pinagmasdan ni Alex ang plato ni G. Bascoro mula sa malayo. Sa mesa na iyon ay may 3 malalaking whole wheat na tinapay na hindi pa nagagalaw. Tinawag ni G. Bascoro ang waiter at humingi ng bayarin, na nagpapahiwatig na malapit na siyang umalis nang hindi na uubos ang pagkain. Mabilis na kumabog ang puso ni Alex. Nakakita siya ng oportunidad, ngunit nakakita rin siya ng panganib. Umiyak si Zeke muli. Sa pagkakataong ito, mas malakas ito kaya't ilang mga customer ang lumingon na may nakakainis na tingin. Ang marupok na mga tanda ng buhay na ito ay nasa kritikal na punto na. Alam ni Alex na kung umalis ang lalaking nakasuit at linisin ng waiter ang mesa, mapupunta ang mga tinapay sa basurahan kasama ng iba pang dumi. Kuya, sobrang init ni Zeke, humihikbi si Naila, hinihila ang polo ni Alex gamit ang nanginginig na kamay. Tumingin si Alex kay G. Bascoro, pagkatapos ay kay Zeke na nagsisimula ng pagpawisan ng malamig at sa wakas ay sa mga tinapay sa mesa numero 9. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay bago mahuli ang lahat. Ang kanyang pasensya at kahihiyan ay naubos na ng gutom ng kanyang mga kapatid. Sa mga hakbang na pinilit niya upang hindi magmukhang nanginginig, nagsimulang lumakad si Alex sa linya ng hangganan ng restaurant. Hindi na niya inalintana ang porselana na ngayon ay nadumihan ng kanyang itim na talampakan. Sinundan siya ni Naila mula sa likod. Mahigpit na hawak ang saya ni Alex. Ang kanyang mga mata ay nakatungo sa takot habang tinitingnan ang mga kristal na ilaw na napakaliwanag sa itaas nila. Dumating si Alex malapit sa mesa numero 9 nang si G. Bascoro ay pumipirma sa resibo ng bayarin. Ang amoy ng mamahaling pabango ng lalaki ay sumungaw sa ilong ni Alex, isang malaking kaibahan sa amoy ng pawis at alikabok na umuusok mula sa kanyang sariling katawan. Paumanhin, Ginoo, basag ang tinig ni Alex. Hindi agad lumingon si G. Bascoro. Tinapos niya ang kanyang pirma gamit ang isang elegante ngunit matigas na kilos ng kamay. Pagkatapos niyang isara ang kanyang gintong panulat, saka lamang siya nagtaas ng tingin. Ang kanyang malamig at matalas na mga mata ay tumingin kay Alex mula sa likod ng manipis na may bingkay na salamin. Kumunot ang kanyang noo na para bang may nakikita siyang hindi dapat naroon. Ginoo, maaari po ba? Maaari ko po bang kunin ang mga natirang tinapay? Itinuro ni Alex ang porselanang plato sa harap ni G. Bascoro. Ang tinapay lamang. Ginoo, hindi ko kailangan ng pera. Hindi pa kumakain ang kapatid ko. Dagdag niya na hingal na hingal. Bago pa man sumagot si G. Bascoro, isang matipunong lalaki na nagtatrabaho bilang waiter ang lumapit na namumula ang mukha. Naramdaman niyang siya ay nalagpasan dahil mayroong pulubi na nakapasok sa VIP area. Ha, lumabas ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo? Sigaw ng waiter habang marahas na hinahawakan ang balikat ni Alex. Aray, mas. Tulungan niyo po ako, mas. Humihingi lang ako ng tirang tinapay.
Sinubukan ni Alex na makipaglaban, ngunit dahil buhat niya si Zeke, nawalan siya ng balanse. Si Zeke, na dati ay ungol lamang, ay ngayon ay malakas na umiiyak dahil sa pagkabigla ng sigawan. Ang sigaw ng sanggol ay umalingaw-ngaw sa buong tahimik na restauran, dahilan upang 12-dosenang pares ng mata ang mapunta sa kanila. Natakot si Naila. Nagsimula siyang umiyak at nagtago sa likod ni Alex. Sabi ko, lumabas ka. Nakakaabala ka sa kaginhawaan ng aming mga customer. Mas marahas na hinila ng waiter si Alex, hinahatak siya patungo sa labasan. Mga batang tulad ninyo ay modus lang, di ba? Nagkukunwaring may baby para maawa ang tao. Bilisan nyo na at baka tawagin ko ang seguridad. Hindi po ako nagsisinungaling. Talagang gutom po ang kapatid ko, sigaw ni Alex na basag ang tinig. Sinubukan niyang kumalas, ngunit masyadong mahigpit ang hawak sa kanyang balikat. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng natabig ni Alex ang isang maliit na mesa kung saan nakalagay ang isang babasaging plorera na may bulaklak. Nadurog. Bumagsak ang plorera at nagkawatak-watak sa mga piraso. Biglang natahimik ang lahat. Natigilan si Alex, nanlamig ang kanyang mukha. Alam niyang malaki ang problema niya. Hindi niya mababayaran ang pinsalang ito sa buong buhay niya. Ang ibang mga customer ay nagsimulang magbulungan ng may panunuya. Tingnan mo yan, nanggugulo lang. Sabi ng isang babae na may kumikinang na alahas sa katabing mesa. Dapat mas mahigpit ang seguridad ng ganitong klase ng restaurant. Pati ang amoy basura nila naririto na. Naramdaman ni Alex na ang kanyang dangal ay inapak-apakan hanggang sa pinakailalim ng lupa. Nakatayo siya sa gitna ng mamahaling restaurant bilang isang kasuklam-suklam na panoorin. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang maruming pisngi, hindi dahil sa sakit sa kanyang balikat, kundi dahil sa kahihiyan sa pagkakita kay Naila na nanginginig sa takot at kay Zeke na lalong namumutla dahil sa patuloy na pag-iyak. Naramdaman niya ang kanyang sarili bilang napakaliit, napakawalang halaga, sa mundong puno ng pagkain. Bakit ang simpleng piraso ng tirang tinapay ay kailangang bayaran ng ganito kalaking kahihiyan? Muling hinawakan ng waiter ang damit ni Alex ng marahas. Ngayon, sumama ka sa akin sa security office. Kailangan mong bayaran ang plorera na ito. Umiling si Alex sa kawalan ng pag-asa. Wala po akong pera, mas. Huwag niyo po akong dalhin. Kawawa po ang mga kapatid ko. Ngunit sa sandaling hahatakin na ng waiter si Alex palabas, isang mabigat at may autoridad na tinig ang nagpatigil sa lahat. Bitawan mo siya. Ang tinig ay nagmula sa mesa ni G. Bascoro. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang suit at pagkatapos ay lumapit sa kanila. Ang kanyang tingin ay malamig pa rin, ngunit mayroong kaibahan nang tingnan niya ang saya na nakabalot sa katawan ni Alex. Ngunit, Ginoo, sinira ng batang ito ang plorera at nanggulo sa lungat ng waiter. Kahit na lumuwag ang pagkakahawak sa balikat ni Alex dahil sa paggalang kay G. Bascoro, nakayuko si Alex sa kahihiyan. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig ng malakas. Ang nakakalagitik na iyak ni Zeke ay napalitan na ngayon ng maikling, hirap na hikbi na parabang naubos na ang kanyang lakas. Sa likod niya, mahigpit na niyakap ni Naila ang mga binti ni Alex. Itinatago ang kanyang mukhang basa ng luha dahil sa takot sa mga kakaibang mukha na nakatingin sa kanila ng may paghuhusga. Sabi ko, bitawan mo siya. Ako na ang magbabayad ng plorera na iyan, sabi ni G. Bascoro ng maikli. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, ngunit mayroong pagbibigay diin na nagpatahimik sa waiter at dahan-dahang binawi ang kanyang kamay. Nakatayo pa rin si Alex sa kanyang kinatatayuan. Ang takot na kanina'y nangingibabaw ay napalitan na ngayon ng matinding kahihiyan. Naramdaman niya na parang isang hayop na ipinagmamalaki sa gitna ng karamihan. Naramdaman niya ang mga tingin ng pagkasuklam mula sa mga mesa sa paligid. Mga tingin na parabang nagtatanong kung bakit ang isang maruming nilalang na tulad niya ay nangahas na tumapak sa makintab na sahig na ito. Paumanhin, Ginoo. Paumanhin po. Bulong ni Alex nang hindi nangahas na magtaas ng tingin.
nanginginig ng malakas ang kanyang tinig. Hindi ko po sinasadyang masira ang kahit ano. Gusto ko lang sana na hindi na umiiyak ang kapatid ko. Napapikit ng mahigpit si Alex. Naramdaman niya ang kanyang pagkabigo. Naramdaman niya ang galit sa sitwasyon, galit sa mundo na tila hindi patas. At lalo na galit sa kanyang sarili dahil hindi niya kayang pakainin ang kanyang mga kapatid sa mas marangal na paraan. Nais niyang tumakbo palabas ng lugar na iyon, mawala sa kadiliman ng gabi, ngunit ang kanyang mga paa ay parang nakakabit sa sahig. Kanina sinabi mong hindi mo kailangan ng pera, tanong ni G. Bascoro. Sa pagkakataong ito, huminto ang kanyang mga hakbang sa harap mismo ni Alex. Bahagyang nagtaas ng tingin si Alex. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi na nababalutan ng alikabok, nagiiwan ng mga puting bakas sa kanyang kayumangging balat. Tama po, Ginoo. Hindi naman po agad magiging gatas ang pera para kay Zeke ngayon. Gusto ko lang po yung tinapay para makakain si Naila para tumigil na sa pag-iyak si Zeke. Hindi po ako pulubi, Ginoo. Nagtatrabaho po ako, ngunit ngayon po lahat ay naging masama. Mahigpit na hinawakan ni Alex ang saya na kanyang buhat. Naramdaman niya ang kanyang sarili bilang napakarupok. Ang dangal na pinanghahawakan niya sa loob ng ilang panahon, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang pagiging tao kahit na nakatira sa kalye, ay tila naglaho kasama ng nabasag na florera kanina. Naramdaman niyang ibinagsak niya ang dangal ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng paghingi ng tirang pagkain. Hinahila ni Naila ang laylayan ng polo ni Alex, bumubulong na natatakot. Kuya, uwi na tayo. Takot na si Naila. Hindi na gutom si kuya. Nang marinig ang salita ng kanyang kapatid, tila tinusok ng tinik ang puso ni Alex. Nagsisinungaling si Naila. Alam ni Alex na gutom si Naila. Ngunit mas pinili ng maliit na babae na tiisin ang gutom kaysa makita ang kanyang kuya na dinudusta ng ganito. Pagkatapos ay tumingin si Alex kay Zeke na nasa kanyang buhat. Ang sanggol ay tila napakahina. Bahagyang nakabukas lamang ang kanyang mga talukap ng mata, nakatingin kay Alex na may walang laman ngunit nakakasakit ng kaluluwang tingin. Ang pagkalito at kalungkutan ay naghalo sa kanyang dibdib. Siya ay nasa isang punto kung saan nais niyang sumigaw ng malakas, nagtatanong kung bakit ang kanilang kapalaran ay dapat na ganito kasama. Ngunit sa gitna ng bagyo ng damdamin, nakita niya si G. Bascoro na nakatayo pa rin doon. Pinagmamasdan siya na may isang tingin na mahirap ipaliwanag. Ang mayamang lalaki ay hindi umalis, hindi rin tumawag ng waiter. Upo ka, biglang sabi ni G. Bascoro. Itinuturo ang mamahaling upuan na kanina niyang inuupuan sa mesa, numero 9. Nagulat si Alex. Ginoo, ngunit ako po ay marumi. Ako ay. Hindi ako nagtatanong tungkol sa iyong damit. Sinabi kong umupo ka, putol ni G. Bascoro, na walang anumang pagtanggi. Nag-alinlangan si Alex ng isang sandali. Tumingin siya sa malambot at may balelyong upuan. At pagkatapos ay sa kanyang maruming paa. Ngunit nakikita ang mahigpit ngunit lumalambot na tingin ni G. Bascoro, naglakad si Alex palapit. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng upuan na parabang natatakot na ang kanyang timbang ay sisira sa karangyaan. Si Naila ay pinaupo niya sa katabing upuan. Samantala, mahigpit pa rin niyang niyakap si Zeke sa kanyang mga braso. Biglang natahimik ang buong restaurant. Ang mga bulungan na kanina'y maingay ay naging mga ugong ng pagtataka. Bakit kaya si Bascoro, ang negosyanteng kilala bilang pinakamalamig at hindi maaabot sa lungsod na ito? Pinaupo ang 3 batang lansangan sa kanyang mesa. Hindi inalintana ni G. Bascoro ang paligid. Nagkaway siya sa waiter na kanina'y sumigaw kay Alex. Lumapit ang waiter na may mukhang nalilito at puno ng paggalang. Magdala ng bagong menu at kumuha ng mainit na tuwalya at malamig na mineral water. Ngayon, ang utos ni G. Bascoro. Ginoo, hindi na po kailangan. Pilit na protesta ni Alex sa mahinang tinig. Kanina po ay humingi lang ako ng tirang tinapay. Hindi ko na po kayo gustong abalahin pa. Hindi sumagot si G. Bascoro. Sa halip,
Kinuha niya ang baso ng puting tubig na kanya mismong personal na gamit na hindi pa niya nainom at inilapit ito kay Naila. "Uminom ka," sabi niya ng maikli. Tumingin si Naila kay Alex na parang humihingi ng pahintulot. Pagkatapos tumango ng bahagya si Alex, saka uminom ng malakas si Naila na nagpapakita kung gaano tuyo ang kanyang lalamunan mula pa kanina. Ilang sandali pa, dumating ang mainit na tuwalya. Kumuha si G. Bascoro ng isa sa mga tuwalya at ibinigay kay Alex. "Punasan mo ang mukha ng kapatid mo." Mukha siyang napakaputla. Tinanggap ni Alex ang tuwalya gamit ang nanginginig na kamay. Sinimulan niyang pahiran ang mainit na mukha ni Zeke dahil sa lagnat. Ang init ng usok mula sa tuwalya ay tila nagpagaan ng kaunti kay Zeke. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng mahinang paghilik na pagod. Pagkatapos ay pinunasan ni Alex ang mukha ni Naila, nililinis ang alikabok ng lansangan na dumidikit sa kanyang bilugang pisngi. "Ano ang pangalan mo?" tanong ni G. Bascoro habang nag-cruise ang kanyang mga braso sa ibabaw ng mesa. "Ako po si Alex, ito po si Naila, at ito naman pong nasa buhat ko ay si Zeke," sagot ni Alex ng mahina. Naramdaman niya ang bahagyang pagkalma kahit na ang kahihiyan ay hindi pa rin ganap na nawawala. "Ang mga magulang mo." Saglit na natahimik si Alex. Biglang naramdaman niyang masakit ang kanyang lalamunan. "Pumanaw na po, Ginoo. 1 taon na po ang nakalilipas dahil sa aksidente. Wala na po kaming iba pang maaasahan." Nang marinig ang salitang aksidente, bahagyang nagbago ang mga mata ni G. Bascoro. Tumahimik siya ng matagal, nakatingin ng matalim kay Alex na para bang may hinahanap sa mukha ng binatilyo. Napaka-imposible ng pagkakataong ito para kay Alex. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, halos hilahin siya sa security office at ngayon ay nakaupo siya sa parehong mesa kasama ang lalaki na maaaring bumili ng buong bloke ng kalye kung saan dati nagpupulot si Alex. "Ginoo," biniyak ni Alex ang katahimikan. "Maraming salamat po. Ngunit talagang ayokong abalahin ang inyong oras. Kung pwede po, kukunin ko na lang po yung tirang tinapay at aalis na po kami." Sa halip ay nagbigay si G. Bascoro ng isang manipis na ngiti na tila napakakaiba sa kanyang matigas na mukha. Malamig na ang tirang tinapay. "Sinabi mong kailangan ng kapatid mo ng gatas at pagkain. Maghintay ka. Ang disenteng pagkain ay inihahanda na." Ang bagong pag-asa ay nagsimulang mamukadkad sa puso ni Alex. Naramdaman niya na ang Diyos ay nagpadala lamang ng isang anghel sa anyo ng malamig na lalaking nakasuot ng suit. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Alex ang isang malaking responsibilidad na biglang bumigat sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang kanyang sarili na hindi komportable sa pagtanggap ng ganito kalaking kabutihan nang walang anumang kapalit. Nang hindi namamalayan, naghalungkat ang kamay ni Alex sa kanyang bulsa, tinitiyak na naroon pa rin ang lumang relo ng kanyang ama. Para sa kanya, ang katapatan ay ang tanging bagay na mayroon siya. Hindi niya alam na sa ilang sandali pa, isang malakas na bagyo ang darating upang subukin ang kanyang tapang sa lugar na ito. Bago pa man tunay na mangyari ang himala, dumating ang waiter na may malaking tray na naglalaman ng mainit na sabaw ng manok, mainit na kanin, at isang baso ng maligamgam na formula ng gatas na espesyal na in-order. Ang amoy ng pagkain ay napakaakit kaya't malakas na umugong ang tiyan ni Naila. Ngunit sa halip na maging mainit ang kapaligiran, ang paligid sa paligid nila ay lalong naging tensyonado. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng mamahaling damit mula sa kabilang mesa ang tumayo at lumapit sa manager ng restaurant na nagmamasid mula sa malayo. "Ito ay sobra na," sabi ng lalaki ng sapat na malakas upang marinig ni G. Bascoro. "Magbabayad kami ng malaki para kumain dito para sa kaginhawahan, hindi para makakita ng maruming tanawin at makalanghap ng amoy basura sa gitna namin. Ito ay isang 5-star na restaurant, hindi isang silungan." Sumang-ayon ang iba pang mga customer. Ang dating tahimik na kapaligiran ay naging mga bulungan ng paghuhusga. Naramdaman nila na ang presensya ni na Alex, Naila at Zeke ay sumisira sa prestihiyo ng lugar.
Ang manager ng restaurant na nakaramdam ng pagkadesperado mula sa kanyang mga tapat na customer ay naglakas loob na lumapit sa mesa numero 2. Sa isang boses na nanginginig ngunit sinusubukang maging matatag, siya ay nagsasalita kay G. Bascoro, lubos po kaming humihingi ng paumanhin. G. Bascoro, pinahahalagahan po namin kayo bilang isang VIP na customer. Ngunit, ang mga reklamo ng ibang mga customer ay hindi na po namin maaaring baliwalain. Ang presensya ng mga bata na ito ay talagang lumalabag sa aming mga pamantayan sa kalinisan at kaginhawahan. Nanigas si Alex. Ang kutsara na kinuha niya para pakainin si Naila ay nahinto sa hangin. Tumingin siya sa paligid, nakikita ang mga mata na nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang salot. Ang kahihiyan na bahagyang nawala kanina ay muling tumama sa kanya ng mas malakas. Naramdaman niya na ang kanyang presensya ay nagdudulot lamang ng problema sa mabubuting tao tulad ni G. Bascoro, paumanhin, Ginoo. Alam ko po na hindi po ako nararapat dito. Bulong ni Alex, basag ang tinig. Nagsimula siyang maghanda na tumayo at buhatin muli si Zeke na umiinom mula sa basong bagong ibigay. Halika na, Nay, aalis na tayo. Ngunit si G. Bascoro ay nanatiling nakaupo. Hindi niya hinawakan kahit ang kanyang pagkain. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alex na abala sa pagbibigay prioridad sa kanyang mga kapatid kaysa sa kanyang sariling tiyan. Alex, umupo ka, utos ni G. Bascoro ng mahinahon. Ngunit ang kanyang tinig ay may awtoridad na nagpatahimik sa kaguluhan sa paligid. Pagkatapos ay lumingon si G. Bascoro sa manager at sa mga customer na nagrereklamo. Kung sa tingin ninyo ay naaabala ang inyong kaginhawahan dahil sa pagkakita sa isang kapatid na nagsisikap na pakainin ang kanyang gutom na mga kapatid, baka kayo ang nasa maling lugar. Hindi sila. Sinubukan ng manager na putulin ang restaurant na ito ay pagmamay-ari ng Bascoro Group. Simula ngayon, kung gusto ko, sabi ni G. Bascoro ng malamig. Huwag mo akong kakausapin tungkol sa mga patakaran sa kalinisan. Linis na ang kamay ng batang ito. Ang marumi dito ay hindi ang kanilang damit, kundi ang paraan ng pagtingin ninyo sa ibang tao. Mas lumala ang kaguluhan nang ang lalaking mamahaling damit ay nakaramdam ng pagkainsulto. Hindi ka maaaring magmalaki dahil lamang sa mayroon kang pera, Bascoro. Ito ay tungkol sa pampublikong etika. Naramdaman ni Alex na lalo pang nagkakagulo ang sitwasyon. Hindi niya nais na mag-away si G. Bascoro dahil lamang sa kanya. Sa gitna ng tensyon, biglang nasamid si Zeke. Tumigas ang katawan ng sanggol. Ang kanyang dati ay maputlang mukha ay naging mamula at nahihirapan siyang huminga. Ang lagnat at ang kanyang mahinang pisikal na kondisyon ay umabot sa pinakamatinding antas sa pinakahindi tamang sandali. Zeke, Zeke, gumising ka, sigaw ni Alex na nagpapanik. Tinatapik niya ang likod ng kanyang kapatid, ngunit hindi tumugon si Zeke. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng nakakatakot na katahimikan. Nawalan ng kontrol si Alex sa kanyang emosyon. Sa gitna ng pagkubkob ng mga mayamang tao na kinamumuhian siya, naramdaman niya na ang mundo ay tunay na sinusubukang kunin ang tanging kayamanan na mayroon siya. Zeke, gumising ka, de. Huwag mo kaming iiwan ng kapatid mo, umungol si Alex. Ang kanyang tinig ay basag na pumuno sa buong restaurant. Niyakap niya ang maliit na katawan ni Zeke na biglang nanlamig. Ang paghinga ng sanggol ay napakanipis, halos hindi maramdaman sa leeg ni Alex. Si Naila, na nakakita ng pangyayari, ay sumigaw din ng malakas. Hinahatak niya ang damit ni Zeke habang malakas na umiiyak. Zeke, bakit kuya? Zeke, gumising ka Zeke. Ang tensyon na kanina'y puno ng galit at dangal ay biglang napalitan ng nakamamatay na takot. Ang mga customer na kanina'y naninisi ay nanatiling natigilan. Ang mamahaling lalaki na kanina'y nagrereklamo ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mukha ay nanlamig sa pagkakita sa buhay ng isang sanggol na nasa bingit ng kamatayan sa harap ng kanyang mga mata. Wala nang usapan tungkol sa pamantayan sa kalinisan.
Ang mayroon lamang ay ang amoy ng kamatayan na tila napakalapit. Sinubukan ni Alex na yugyugin ang katawan ni Zeke nang may kawalan ng pag-asa, ngunit ang kanyang lakas ay tila nawala. Bumagsak siya sa malamig na sahig ng restaurant. Lumuhod habang niyayakap ang kanyang dalawang kapatid. Naramdaman niya ang kumpletong pagkabigo. Dinala niya sila sa lugar na ito upang maghanap ng pagkain. Ngunit ang sitwasyong ito ang maaaring maging dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Tulong, sino man po, tulungan niyo ang kapatid ko. Nagmakaawa si Alex. Ang kanyang tinig ay halos natunaw sa kanyang mga hikbi. Tumingin siya kay G. Bascoro na may basag na tingin. Ginoo, hindi ko na po kailangan ng tinapay. Wala na po akong kailangan. Pakisagip niyo po si Zeke. Habang kumikilos si Alex nang nagpapanik, ang kanyang nanginginig na kamay ay naghalungkat sa bulsa upang makahanap ng mahahawakan at hindi sinasadyang nahila palabas ang lumang relo ng kanyang ama. Dahil sa hindi kontroladong kilos, ang relo na may basag na salamin ay nahulog mula sa kanyang pagkakahawak, dumulas sa porselanang sahig at huminto eksakto sa dulo ng sapatos ni G. Bascoro. Hindi inalintana ni Alex ang relo. Patuloy niya siyang tinawag ang pangalan ni Zeke, sinusubukang bigyan ng artipisyal na paghinga sa paraang alam niya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig ng malakas. Naramdaman niya na ang lahat ng pag-asa ay nawala na. Sa gitna ng kumikinang namamahaling restaurant na ito, naramdaman niya na siya ay nasa pinakamadilim at pinakamalalim na hukay. Naramdaman niya na tumalikod ang Diyos sa kanya. Si G. Bascoro, na kanina patahimik na pinagmamasdan ang pagkapanik, ay dahan-dahang yumuko. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kay Zeke na nawalan ng malay, kundi sa lumang relo na nakalatag malapit sa kanyang mga paa. Pinulot niya ang relo gamit ang kamay na biglang nanginginig ng mas malakas kaysa sa kamay ni Alex. Pinagbaliktad niya ang relo, tumitingin sa isang maliit na ukit na halos kupas na sa likod ng metal na takip. B.A. Para sa kinabukasan. Tila tumigil sa pag-ikot ang mundo para kay G. Bascoro. Ang maingay na restaurant na puno ng iyak ni Naila at sigaw ni Alex ay biglang naging tahimik sa kanyang pandinig. Ang pagtibok ng kanyang puso ay bumilis. Ang mga alaala mula 11 taon na ang nakalilipas ay bumalik sa kanyang ulo na parang bagyo. Ang aksidente, ang nasusunog na sasakyan, at ang kanyang nag-iisang anak na si Bagas at Maha, na hindi na natagpuan ang kanyang katawan matapos mahulog ang sasakyan sa bangin ng ilog kasama ang kanyang asawa. Tiningnan ni G. Bascoro si Alex na patuloy na niyayakap si Zeke nang may kawalan ng pag-asa sa sahig. Nakita niya ang mukha ni Alex nang mas malapit, sinusubukang hanapin ang mga bakas ng mukha ng kanyang anak doon. Ang kalungkutan, galit at pag-asa ay naghalo, lumilikha ng isang bagyo ng emosyon na hindi pa naramdaman ng malamig na bilyonaryo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Alex, ang tinig ni G. Bascoro ay tila basag, halos hindi marinig, ngunit hindi nakarinig si Alex. Patuloy niya siyang niyakap si Zeke. Samantala, patuloy na umiiyak si Naila sa kanyang tabi. Sila tatlo ay tila napakaliit at marupok sa ilalim ng kislap ng mamahaling kristal na ilaw. Ang pag-asa ay tila lubusang nawala, at ang kabiguan ay tila tunay na bumalot sa kanila. Zeke, gumising ka, de. Huwag mo kaming iiwan ni Kuya, hikbi ni Alex. Isinasandal ang kanyang noo sa malamig na dibdib ni Zeke. Huminga ng malalim si G. Bascoro, sinusubukang kontrolin ang bagyo sa kanyang dibdib. Hinawakan niya ang lumang relo hanggang sa namuti ang kanyang mga buko. Ito na ang oras para hindi mag-alinlangan. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Maaari siyang manatiling isang dayuhan na nagbigay ng donasyon at umalis, o maaari niyang isugal ang lahat upang ilantad ang katotohanan na biglang tumama sa kanyang kaluluwa. Tawagin ang aking pribadong ambulansya ngayon din, sigaw ni G. Bascoro sa kanyang manager na may kulog na tinig na bumabasag sa katahimikan ng restaurant, at ihanda ang emergency unit sa sentrong ospital. Sabihin ninyong ito ay direktang utos ko, lumuhod si G.
Baskoro sa malamig na sahig, binabaliwala ang kanyang mamahaling suit na ngayon ay dumadampi sa mga dumi ng natapon na pagkain. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ni Alex. Alex, pakinggan mo ako. Tingnan mo ako sa mata. Nagtaas ng tingin si Alex na may mukhang basag ng luha. Ang kanyang mga mata ay mamula at puno ng kawalan ng pag-asa. Ginoo, makakaligtas po ang kapatid ko, si Zeke. Nangangako po ako sa inyo, sabi ni G. Baskoro sa isang napaka-emosyonal na tinig. Pagkatapos ay itinaas niya ang relo sa harap ng mukha ni Alex. Sabihin mo sa akin, anak, saan mo nakuha ang relong ito? Magsabi ka ng totoo sa akin, ito ay napakahalaga. Nagulat si Alex sa pagkakita ng relo ng kanyang ama sa kamay ni G. Baskoro. Sa gitna ng pagkapanik at takot na maakusahan ng pagnanakaw, nag-alinlangan si Alex. Ngunit nakita niya ang mga luha na namumuo sa sulok ng mga mata ng matandang lalaki. Isang tingin na hindi na malamig, kundi puno ng napakalalim na pangungulila. Gumawa si Alex ng malaking desisyon. Nagpasya siyang ganap na pagkatiwalaan ang lalaking ito, kahit na sila ay nagkita lamang ng ilang minuto. Ito po ang sa tatay ko, Ginoo. Bagas po ang pangalan niya. Palagi po niyang sinasabi na ang relong iyon ay ang kanyang puso. Bago po siya pumanaw sa aksidente 1 taon na ang nakalilipas, nagbilin po siya na huwag ko daw itong ibenta dahil darating ang araw na dadalhin tayo nito pauwi. Mahina ang tinig ni Alex sa dulo ng kanyang pangungusap, pero hindi ko po alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Itinago ko lang po ito dahil iyon lamang ang natitirang alaala mula kay tatay. Nang marinig ang pangalang Bagas, napapikit ng mahigpit si G. Baskoro. Sa wakas ay tumulo ang luha, bumasa sa kanyang unti-unting kumunot na pisngi. Ang malaking desisyon ay nagawa na. Hindi niya hahayaang bumalik ang mga bata sa lansangan. Anuman ang panganib, kahit pa nahaharap siya sa malungkot na katotohanan ng pagkamatay ng kanyang anak, kailangan niyang yakapin ang mga bata. Nandito na po ang ambulansya, Ginoo, sabi ng waiter mula sa pasukan. Buhatin mo ang sanggol. Aalis na tayo ngayon. Kayo, sumama kayo sa akin. Huwag mong bibitawan ang kamay ng kapatid mo, Alex. Hindi inalintana ang mga naguguluhang tingin mula sa mga customer na nanatiling nakatayo. Inakay ni G. Baskoro si Alex na may buhat na si Zeke at humahawak sa kamay ni Nyla na umiiyak pa rin. Lumabas sila at tumagos sa mga salamin na pinto ng mamahaling restaurant. Naging abala ang karaniwang tahimik na pasilyo ng sentrong ospital ngayong gabi. Agad na dinala si Zeke sa intensive care unit na may pinaka-advanced na medical equipment. Sina Alex at Nyla ay nakatayo ng nanigas sa waiting area na napakalinis. Nararamdaman ang pagiging hindi pamilyar sa kanilang mga damit na nagbibigay pa rin ng amoy ng alikabok sa lansangan. Umupo si G. Baskoro sa mahabang bangko, hindi tumitigil sa pagtingin sa lumang relo sa kanyang hawak at sa isang folder ng resulta ng mabilisang pagsusuri na kamakailan lamang ibinigay ng kanyang personal na assistant. Maaaring isipin ng mambabasa na si G. Baskoro ay isang mapagkawang-gawang bilyonaryo lamang na naawa dahil nakakita ng malungkot na mga ulila. Maaaring isipin ng mga tao sa restaurant kanina na gusto lamang ni G. Baskoro na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtulong kay Alex. Ngunit ang katotohanan ay mas nakakagulat. Lumalabas na si G. Baskoro ang tunay na lolo ni na Alex, Nyla at Zeke. Nang dumating ang personal assistant ni G. Baskoro na may dalang lumang dokumento mula sa archive ng pamilya, lahat ay naging maliwanag. Dahil mula pa sa simula, ang relo ay isang regalo sa ika-21 na kaarawan ni G. Baskoro sa kanyang nag-iisang anak na si Bagas at Maja. Sa gabi ng matinding aksidente, 11 taon na ang nakalilipas, nawala sina Bagas at ang kanyang asawa matapos mahulog ang kanilang sasakyan sa ilog. Akala ni G. Baskoro noon napatay na ang buong pamilya niya. Ngunit lumalabas na nakaligtas si Bagas.
nawalan ng alaala at namuhay bilang ordinaryong tao sa gilid ng lungsod nang hindi niya alam ang kanyang tunay na pagkatao bilang nag-iisang tagapagmana ng kayamanan ng pamilyang Atmaha. Pinalaki ni Bagas sina Alex ng simple ngunit pinanatili ang relo bilang tanging alaala ng kanyang hindi malinaw na pagkakakilanlan. Lumapit si G. Bascoro kay Alex na niyayakap si Naila sa sulok ng silid. Lumuhod siya sa harap ng binatilyo. Ang kanyang nanginginig na kamay ay dumampi sa balikat ni Alex. Alex, anak, ang tinig ni G. Bascoro ay hindi na malamig. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon na napipigilan sa loob ng 11 taon. Ang iyong ama, si Bagas. Siya ang nawala kong anak. Hindi kayo mga pulubi. Kayo ay aking dugo. Kayo ay mga atmadya. Natigilan si Alex. Tila umiikot ang kanyang ulo. Hindi niya kailanman inakala na ang paghingi ng tirang tinapay sa restaurant kanina ay magdadala sa kanya sa ganito kalaking katotohanan. Ang lahat ng pagdurusa, gutom at kahihiyan na kanilang naranasan sa lansangan ay tila naglaho sa isang salita. Ang himala ay hindi tumigil doon. Lumabas ang isang doktor mula sa ICU na may maliit na ngiti. Nakpas the critical stage na. Napakaganda ng naging tugon ng katawan niya sa paggamot. Kailangan lang niya ng nutrisyon at intensive care sa susunod na ilang araw. Sumigaw ng bahagya si Naila habang niyayakap ang mga paa ni Alex. Samantala, si Alex ay nakakaiyak na lamang habang yakap ang kanyang lolo. Ang kanilang buhay na nasa pinakamababang punto ay biglang nagbago sa loob ng isang gabi. Ang kanilang maruruming damit ay papalitan agad ng malambot na tela at hindi na sila kailanman matutulog sa ilalim ng malamig na ilaw ng poste sa kanto. Salamat lolo, bulong ni Alex. Unang beses na tinawag si G. Bascoro sa ganoong paraan. Sa pagtawag na iyon, niyakap ni G. Bascoro nang mahigpit ang kanyang 3 apo. Nangako siya sa kanyang sarili na ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay gagamitin niya upang bayaran ang nawalang oras. Pinatunayan ni Alex na kahit na wala siyang kayamanan, ang kanyang katapatan sa pagpapanatili ng ipinagkatiwala ng kanyang ama, ang relo, ay nagdala sa kanya pabalik sa tunay na tahanan. 6 na buwan na ang lumipas mula noong gabing puno ng luha sa restaurant. Ang kapaligiran ng umaga sa malaking tahanan ng mga Atmaha ay mainit. Wala nang amoy ng alikabok sa lansangan o tunog ng pag-iyak dahil sa gutom. Si Zeke, na ngayon ay 1 taon at kalahati na ang edad, ay mukhang malusog na may pisngi na unti-unting lumalaki. Aktibo siyang gumagapang sa makapal na tapiserya, hinahabol ang makukulay na bola kasama si Naila na ngayon ay mukhang maganda sa isang pink na damit at maayos na nakatali na buhok. Nakatingin si Alex mula sa balkon ng 2 palapag na nakasuot ng malinis at maayos na uniforme ng paaralan. Nakatingin siya sa direksyon ng gate ng bahay. Naalala niya kung gaano kabigat ang kanyang mga paa noong siya ay isang pulot gata. Ngunit hindi niya kailanman nalimutan ang kanyang pinagmulan. Kahit na ngayon ay mayroon na siyang lahat, malaking silid, masarap na pagkain at garantiya sa hinaharap, nananatiling simple si Alex. Nagsisikap pa rin siya sa pag-aaral at palaging naglalaan ng bahagi ng allowance na ibinibigay ng kanyang lolo upang ibahagi sa mga batang lansangan na nakikilala niya habang papunta sa paaralan. Lumapit si G. Bascoro sa kanyang pinakamatandang apo. Ang lalaki na dating kilala bilang malamig at mahigpit ay mayroon na ngayong mas malambot na tingin sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Alex. "Handa ka na bang umalis, anak?" tanong ni G. Bascoro ng mahinahon. "Opo, lolo," sagot ni Alex habang nakangiti. "Maraming salamat po sa lahat. Pakiramdam ko pa rin ay nananaginip ako." Dahan-dahang umiling si G. Bascoro. "Hindi ito panaginip, Alex. Ito ang bunga ng iyong katapatan. Kung ang gabing iyon ay pinili mong magnakaw o kung ibinenta mo ang relo ng iyong ama para sa mabilis na pera, baka hindi tayo naririto ngayon. Pinanghawakan mo ang ipinagkatiwala ng iyong ama sa iyong dangal at ginantimpalaan ka ng Diyos sa hindi inaasahang paraan.
Tumingin si Alex sa lumang relo ng kanyang ama na ngayon ay naayos na ang makina ng kanyang lolo. Ngunit ang basag na salamin ay sinasadyang hindi pinalitan ayon sa kahilingan ni Alex. Ang relo ay nakapalibot na ngayon sa kanyang pulso, nagsisilbing paalala na ang mapait na nakaraan ay bahagi ng lakas na nagpatatag sa kanya. Ang kwento ni na Alex, Naila at Zeke ay naging mainit na pinag-uusapan sa lungsod, hindi lamang dahil sila ay mga nawawalang tagapagmana, kundi dahil sa kwento ng katapangan ng isang binatilyong 15 taong gulang na mas piniling humingi ng tirang pagkain ng tapat kaysa magnakaw o manghingi sa maruming paraan. Ang restauran kung saan sila nagkita dati ay madalas nang dinadala ng mga tao dahil binago ni G. Baskoro ang patakaran doon. Wala nang marahas na pagpapaalis sa mga nangangailangan. Dahil sa likod ng maruming damit ay maaaring nagtatago ng gintong puso na sinusubok. Ang kuwentong ito ay nagtatapos sa tanawin ng tatlo sa pagpasok sa kotse kasama si G. Baskoro. Kumaway si Naila sa mga kasambahay na may masayang tawa. Samantala, mahimbing na natutulog si Zeke sa kandungan ni Alex. Ang mensahe mula sa kanilang paglalakbay sa buhay ay napakalinaw. Ang kahirapan ay maaaring makawala ng pisikal na kaginhawahan ng isang tao. Ngunit huwag hayaang ang kahirapan ang makawala ng iyong dangal at katapatan dahil sa huli, hindi ang kayamanan ang magtatakda kung sino tayo, kundi kung paano natin pinananatili ang ating integridad sa pinakamababang punto ng ating buhay. Ang mundo ay maaaring malupit, ngunit para sa mga may pusong kasing laki ng karagatan at katapatan na kasing taas ng langit, ang tadhana ay palaging may kakaibang paraan upang silang gabayan pauwi sa lugar na puno ng pagmamahal.